impeachment na nagaganap po na budol na pagdinig. Krisis na po tayo mga kababayan. May tigto 2 million pesos na po ayon kay Congressman Dian Leviste na ipinamudmod para sa Lenten break kada kongresista. Except of course, yung kritiko nila. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Impeachment na nagaganap po na budol na pagdinig. Krisis na po tayo mga kababayan. May tigto 2 million pesos na po ayon kay Congressman Dian Leviste na ipinamudmod para sa Lenten break kada kongresista. Except of course, yung kritiko nila. Ang nangyari po, pinipilit nilang umattend si VP Inday Sara Duterte diyan sa budol na pagdinig sa House Injustice Committee. Diba? Yung Committee on Justice ng House. Malinaw po yung naging payag ni VP Inday. Bakit ako uupo dyan? Nag-file na siya ng kanyang answer, ng kanyang tugon. At sinasabi niya, wala na kayong dapat gawin kung hindi i-dismiss yan. Yung budol na impeachment complaint laban sa kanya. At hindi na siya kailangan magpunta dyan dahil tama po, ito po yung naging pahayag ni VP Inday. Mas nais niyang gugulin yung kanyang panahon upang magabayan ang bawat pamilyang Pilipino. Kung paano makatulong sa mga naghihirap kagaya ni Tatang. Yung humihingi po, hindi po ng limos. Pangkrudo na nga lang hinihingi para makapasada eh. So yan, ano ngayon ang tugon ng mababang kapulungan? Impeach Inday. Pag in-impeach nyo ba si Inday, bababa ang presyo ng langis. Kaya nga si BBM ang problema eh. Krisis na tayo, nag-issue ka na ng EO 110, na tayo na sa state of emergency, pagdating po sa issue ng enerhiya or energy, tuloy pa rin ang impeachment. Di ba? Si Bongbong ang problema. Pag tinanggal po ninyo si Inday, bababa ho ba ang presyo ng krudo? Magsosoli ba kayo ng trilyong pisong pinagnanakaw ninyo sa aming mga Pilipino? Itigil nyo na yan. Ano po naman ngayon? Ang kanya pang mga pahabol na pabibo. Meron pong inilabas. Pakita ko lang sa inyo. Huwag ho kayong papadala sa mga ganito. Nais po daw niya na buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China. Upang ating matalakay muli yung oil and gas na usapin kung paano mapatupad yung joint exploration, development, use, and exploitation doon sa potential na malaking deposito ng gas and oil within our territory. Gusto niyang buksan muli sa China. Ngayon, si Tariela, paano ka na? Kaya mong tawaging pro-China si Bongbong? Si Justice Antonio Carpio, yung CBCP, yung mga ilang tiwali at kasapi ng alyansang CBCP at Marcos. Paano ngayon? Yung mismong idolo niyong si Bongbong Marcos ang nagsasabi, nais niyang buksan muli yung pakikipag-usap sa bansang China upang pag-usapan yung joint use, exploitation, exploration, development ng mga oil and gas deposit. Anong tawag nila ngayon kay Bongbong? Dapat yan, kinukundina na nila. Tariela, Tony Carpio, CBCP, Akbayan, Makabayan, yung alyansang Akbayan Marcos. Paano? Linaglag kayo nung kaalyansa ninyo. Makabayan, paano yan? Gusto daw makipag-usap ni Bongbong Marcos sa bansang China. Linaglag din kayo. Kaya nyo bang tawaging traidor si Bongbong Marcos? Kaya nyo bang tawagin at akusahan na si Bongbong Marcos ay pro-China? Di ba? Ito ho yung mga
too little, too late na effort. Hindi ho dapat natin kasi binitawan. Hindi po tayo dapat naging masyadong adversarial or arrogant or antagonistic o basag ulo sa pakikitungo sa bansang China. Ano, ngayon, nakikita yung importansya ng pagiging mabuting kapitbahay. 'Di ba? Dapat maintain yung pagiging diplomatic, yung pagiging cordial, kahit na mayroong kiskisan, kahit na may friction, yung pagiging friendly, yung good neighborliness. Dahil hindi nga natin alam kung kinakailan tayo makakalapit sa ating kapitbahay kung tamaan tayo ng krisis. Ano? So dito pinakita ko po sa inyo, si Bongbong Marcos ang problema. Si Bongbong Marcos ang krisis natin. Ngayon, gusto niya makipag-usap sa bansang China. Pakita ko po uli sa inyo, ha. Hindi po ito gawa-gawa kagaya ng kanilang propaganda. Paano ngayon yung mga iniidolo, yung polisiya ni Trump? Kaya po tayo nakakaranas ng krisis na ganito. Dahil sa pagiging bully nung iniidolo nila Tariela, ni Justice Carpio, ng CBCP, yung ilang tiwali sa CBCP, ginagamit pa ang pulpito, ginagamit pa ang pagsesermon-sermon ninyo, di ba? Galit kayo sa China, idol nyo ang Amerika, paano tayo ngayon? Yung Akbayan, yung alyansang Akbayan Marcos, so tinalikuran kayo ni Bongbong, awayin nyo si Bongbong. Yung Makabayan, alyansang Makabayan Marcos, paano? Tinalikuran kayo ni Bongbong. Bakit? Lumalambot na gusto na makapag-usap sa China Hindi ba't strong ang inyong belief and support sa alyansa ng Pilipinas at Amerika? Wala ho tayong problema ron. Kailangan din natin sila. Pero ito ay paglabag sa ating independent foreign policy. Dapat interes ng Pilipino. Ngayon may krisis, ngayon lang naiisip ni Bongbong yung interes ng Pilipino. Bakit? Ayaw siguro magsoli ng mga pinagnanakaw nila. Po ninyo, napakinggan ninyo yung sentimiento. Isa lamang po siya sa higit maraming Pilipino na ganyan ang pinagdadaanan araw-araw. Ikaw, ako, tayo, pinagdadaanan natin, iba-ibang antas lamang ng bigat ang ating pinagdadaanan. Hanggat hindi po isinusuli yung trilyong pisong ninakaw, dyan ginamit ng mali yung GAA, ninakaw yung pang-pondo, pang flood control projects, yung flood control scam, na nahimik pati ang Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, hindi pinatatawag yung Adrian Bersamin. Ang dami pong pera Si Robert Bernardo, dapat po, wag ho natin kalimutan yung issue ng corruption. Si Robert Bernardo nakipagpirmahan ng Memorandum of Agreement sa DOJ para po siya maging state witness. Pumasok sa Witness Protection Program, may commitment siya magsosoli ng 1 billion. Nasaan na yung 1 billion? Sa dami ng pangangailangan natin, kung magsosoli lang lahat ng kumuha ng pera, hindi pa ho tayo gagamit ng pondo ng gobyerno dito Doon lamang po sa mga magsosoli ng pera, matutugunan natin yung problema ng mga nasa transport industry. Sa ganun, yung natitirang pera, maikalat po natin. May pamigay natin sa iba't iba pa. Paano magsasaka? Paano ho yung magsasaka? Paano yung mangingisda? Paano yung araw-araw na mananakay? Meron daw pong 50% discount sa LRT at MRT. Paano yung hindi sumasakay sa LRT at MRT? May discount din ba sila? Hindi ba taxpayers din sila? Kaya nga ang daming nagme-mensahe, ano ba naman ang pambubudol ng gobyerno? Meron pa silang panawagan na magbayad ng maaga sa atin pong mga buwis. Mag-file lang ating maagang mag-file ng income tax return. Ayan Di ba? Paano ka magbabayad? Wala ka ng pambayad. Ninanakaw pa. Di ba? Kawawa po tayo Kagaya po nung nabanggit ko kanina, ayan nga pati itong jeepney driver, kagaya ni Tatang, maghapong pumasada, nagkarga ng 1,200, 56 pesos na lang ang natira. Kung meron po siyang 2 bibig na papakainin, bukod sa kanila mag-asawa, sige nga gawan ninyo ng solusyon yung 56 pesos. Paano niya pagkakasyahin yun? Ito po binalita ng GMA News Online nung Friday para po meron tayong mga pagbanggit sa mga sources natin.